Ano nga ba ang totoong nangyari sa loob ng Senate of the Philippines nitong Mayo 13? Bakit biglang may umalingaw-ngaw na putok sa pagitan umano ng mga Senate security at mga NBI? Ating umpisahang alamin sa magkakapatid na sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari, what would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sir, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotions. So, I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin and we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no, kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So, please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, yung mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Habang ito naman ang isa sa mga naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Senado. Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Base naman sa inilabas na pahayag ng Pangulo, ay tila mariin niyang itinanggi ang patungkol sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang.
ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maipida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na ulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating Yan ang naging pahayag ni PBBM, mga kababayan. Samantala sa videong ito ay napag-alaman ng mga taga-NBI daw ang mga ito makikita dyan na meron silang binubutas sa loob ng Senado, habang ito naman ang matinding pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa direktor ng NBI, kasama dyan ang biglang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Number one, sa 5 sinabi ni Director, 6 ang mali. Okay? Sinabi niya, ibibigay niya warrant. Sabi niya, ibibigay niya yung report. Sabi niya, papakita niya na hindi sila yung gumunti. Sinabi niya na hindi sila nag-inspection ng mga kotse. Tapos sinabi niya paulit-ulit yesterday, walang NBI sa Senado. PNP na mismo nagsabi. So ang problema, the director seems to be lying to someone. He's lying to the palace, he's lying to me, he's lying to us, he's lying to ano. So ayusin niya muna sarili niya. Diba? They're under investigation also eh. So, ilabas niya muna lahat ng facts bago kami mag-usap. Pero as far as you're concerned, sir, pag protected custody, meron bang gano'n na tungkulin ng What Senado? does protected mean? Protectionan mo. Oh. Pag ayaw mo na yung protection ko, arrestuin kita. Diba? So pag kayo sa media pumunta dito, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Unprecedented nung Monday na meron law enforcers na makikipaghabulan sa isang senador. Unprecedented yan. That never happened in the Philippines. Secondly, taking away coup d'etats, di ba? First time then, in my view, na may ganun armed attack. And hindi sila tumakbo, They were somehow holding their ground. All of you were here, di ba? So there's a speculation na, gobyerno yun, there's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo, diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito eh. Lalong dumami yung police. That's why nga Sec. Janvic wanted to go upstairs to make sure he's okay. But nung kausap ko yung anak, he started, etc. I respected that. Sec. Janvic respected that. But kagabi, bumaba pa si Senator Bato. Bumaba pa siya para magpakita eh. That was the last time I saw him. Go ahead. I will not interpret because sabi niya baka. Because he did not escape during, after. But ang sabi din kasi nung asawa niya, after niya nakita na someone will go so far as lusubing a Senate just to get him, that's why he did it. Kasi kung if I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape. Because there's no warrant eh. Diba? There's no warrant. So, he's free to go. When you, for example, pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. It happened kay June Lozada. He slept on my couch on the 5th floor, and then nung sinabi doon na lang siya sa mga madre, and then sinabi doon na lang siya sa Lasal Green Hills, lumipat siya doon. Because sinabol siya ng mga NBI na walang warrant. So, I'm not saying as a fact walang warrant. I'm saying they did not present the warrant to us. And I'm waiting for it. They did not give us. If they gave me the warrant, my advice could have been different. So same. Kayo nag-seek sanctuary dito. Sabi niyo, sir, media kami, inaaresto kami, wala namang warrant. I talked to the police. Ba't niyo hinahabol? Wala, sir. Or may warrant. Nasaan ang warrant? Wala. Sabihin ko, dito muna kayo sa Senate. 3 days later, wala pa rin yung warrant. Sabihin mo, boss, gusto ko nang umuwi ka na. Diba? So that's the reality. Is it the best? I want him to attend each and every
session. I want him to be there. I told him last night, Sen Bato, sana you can attend the impeachment. It's his constitutional duty. Last follow-up then. Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig? Have we done anything like that ever? No? So, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements.